Magandang umaga po sa ating lahat mga kabayan. Maaga naman po tayo bumiyahe ngayon dahil meron tayong bisitahin ngayong mga kabayan. Si May po, kung naalala nyo, yung na-rescue po natin na may anak na sobrang payat po mga kabayan, no? Malnourished, as in payat po talaga mga kabayan. Yun po yung tinulungan natin nung panahon ng pandemic time ata mga kabayan, no? Nakita natin sila, natulungan at naihati din po natin sa Bulacan po mga kabayan. Ngayon, nag-message kasi sa akin mga kabayan. Medyo matagal-tagal na sila nag-message sa akin, pero hindi ko akalain na nandito muli sila sa Pangasinan, dito sa Santo Tomas po mga kabayan. Alamin natin kung kailan sila bumalik dito sa Pangasinan from Bulacan po. Dalhin natin po natin yan, no? At awa ng Diyos, masaya at masarap sa pakiramdam po mga kabayan na yung batang nakarecover at sobrang malnourished noon na tinulungan natin. Awa ng Panginoon at ating mga sponsors po na naging bahagi sa batang iyon kung bakit gumaling po mga kabayan. At sa magaling natin doktor na si Dr. Teresa Chan din po, no? At napataba. At ngayon po mga kabayan, nakakatuwa dahil nagpasa sa akin ng mga pictures. Ang laki na, tapos nag-aaral na mga kabayan. Kaya ito po ngayon ang puntahan natin. Si May, makikita na natin muli yung kanyang mga anak. Kasi ang laki ng pinagbago, ang laki ng difference mga kabayan nung baby pa siya. Hindi natin akalain na ganito na siya ngayon mga kabayan. Kaya abangan nyo po, papunta po tayo ngayon sa kanila. Hello pa, good morning. Morning po. Ang taba na ni May. Morning. Hello, ang taba mo na, May. Wow. Kumusta ka na? Nandito ka pala? Ako, okay. Ba't anong kinain mo? Ba't tumaba ka? Siya po. Pinataba niya po ako. Pinataba ka. Yun, nasaan na yung bunso mo? Ito po. Ay, ito na. Saan? Ay, hello. Hi. Kumusta ikaw, Be? Malaki ka na, di mo na ako kilala, no? No. O, inalagaan din kita Matagal ng po ilang kayong nawala, araw. Nung baby ka, karga-karga kita, nililigo, napaliguan, nilinisan. Ang laki mo na, ang laki mo na. Nag-aral na ikaw? Pinanonood ko po yung mga Nag-aral na ikaw, niyo. Be? Marami na po. Anong grade na ikaw? Nakauwi na Anong po grade ba na si ikaw? Mami Red? Anong pangalan mo? Ayun, di pa. Ilang taon na ba ito, Me? 5 po. Wow, ang laki. Samantalang dati, karga-karga ta, baby pa to. Buwan lang to, May, di ba? Apo. O, nasaan yung panganay? Ito po. Ang laki, O, anong grade mo na? Mag-grade 3 po. Grade 3? O, si yung pangalawa, Mag-grade 1 po. grade 12? Mag-grade 1. Mag-grade 1, tapos ito kinder. Apo. Ito yung nakikita ko sa picture na pinapasa mo. Apo. Wow, so ito yung mga kabayan. Ang laki na, Dati karga-karga ko mga kabayan, maliit pa lang. Baby pa talaga, buwan. Pero ngayon nakita yun naman, O, diba? Salamat sa lahat na naging sponsor na pinagamot natin. No, pati si Doktora Chan. No, talagang tuwang-tuwa po mga kabayan nung gumaling. At kinumusta nga po ito mga kabayan naalala niya nung nagkita kami, sabi niya, kumusta yung bata na tinulungan natin nung dinala mo sa akin? Sabi ko, nako Dok, ako'y natutuwa dahil malaki na at naka-recover at nag-aaral na. So ito na ngayon siya mga kabayan. Kailang hindi na niya ako kilala. Pero pinapanood niya ako, May? Opo. Pinapanood niya ako. Pero nagulat ako, kumusta ka na? Ba't nandito ka ulit? Bumalik po ako Kailan lang? Hindi, matagal na po.
patay na po rin si lola ko nung bumalik po ako dito. Ay, yung Matagal namit na po ko, ako. nung nakita ko nung pumuntahin natin ka namin sa Bulacan. Opo. Tapos, ilang taon ka doon? Ano din po, 2 taon po ako na nandun. O baka mahulog ka dyan na Opo. makalimutan mo. Tapos, bumalik ka dito. Ilang taon ka na dito? Ano po, ilang taon na ako dito? 2 taon na po. Tagal na pala? Ha, ang tagal na. Tapos, Diba kailan ka lang nag-message sa akin? Nung ano po, nung dumating ako dito po. Ang sabi mo ata sa akin nun, para magbakasyon ka lang. Opo, Pero tuluyan na yung bakasyon mo na nandito ka na ulit. opo. Oh, nag-message siya, sabi niya, siyempre, ang mga bata maghahanap talaga ng tatay. Kumbaga nagbakasyon lang si May dito. Yun pala, hindi na bumalik, hindi nag-update. Pero itong lately mga kabay, nag-message siya, nagulat ko, ha, dyan ka na ba nakatira? Kasi nakita ko, naka-uniform. So, ibig sabihin, dito siya nag-aral. Kaya sabi ko, sige nga, puntahan natin, pasyalan natin. O, nakita ka ni Mami Red? Hindi pa po. Hindi ko nga po alam kung nakauwi na po si Mami Red, pero may boses record po ako ni Mami Red. Magkikita daw po kami ni Mami Red, sabi niya po. O, magkikita yung mga Kaya bata. hindi ko lang po alam kung kailan. kung nakauwi na po, kung kailan po. O, natutuwa ako mga kabayan kasi pati si May, super payat yan ni May noon. Opo. Ngayon natutuwa ako na mataba na. Di ba? Pati yung mga bata, iba-iba na itsura kaysa sa dati. Saan si Kuya Joel ngayon? Nasa Carmen po, sa Jollibee. Oh, minsan nakikita ko pa din siya doon. Kapatid ni Kuya. Opo. Oh, sige, tara, punta tayo sa inyo. Oh, halika na, Be. Ang laki mo na, ah. Oh, halika na. Hindi mo nakilala si Madam Lori. Hindi Matagal niya ka talaga na ako nakikilala Kasi eh. months lang siya noon eh. Ilang buwan ba siya noon? 6 Ano months? po, 6 months Tama nga, 6 months lang siya noon mga kabayan. Na nagulat naman ako. Kala ko totoong aso. No? Nag-update siya sa akin mga kabayan. No, nag-update si May sa akin na magbakasyon dito. Pero matagal na yun, May, no? Sabi mo Opo. sa akin. Tapos nagulat ako na nakikita ko na naka-uniform. So, ibig sabihin ay dito sila. No? Kasi dito ay lugar ng biyanan mo, May. Opo. Tama? Opo. Oh. Ganun talaga. Ang importante, malaki yung changes nila, mga kabayan. Lalong-lalo na yung mga bata. Opo. Ah, ito. Mayaman pala yung biyanan mo. Opo. Ha? 2 stories yung bahay. Madam Lori, noon po sana, nung pinatayo niyo po na bahay namin Oo. doon. Oo nga. Bala ko po sana dito po yun itayo, kaso baka hindi po pumayag sila kay ko. Kaya nasayang din po yung... Bakit kasi hindi mo sinabi sa akin na meron ka palang lupa at pwedeng Dito tirikan? po yung bahay ng kuya Gusto ko po sana, kaso... Ah, ito yung dati. Meron po pong yung kubo area. dito. Opo, ito po yung bahay niya dati. Ngayon, tinanggal. Sus ko mga ito yung kabayan. bali, ito po yung bahay namin. Ito yung bahay ko. So ito Ako po ay compound ng magulang nyo po. Opo. So nandito kayo magkakapatid. Opo. Kapatid po ni Kuya Joel. Ito po nag-aalaga sa kanila. Bali, dito sila nakatira. Wow, so pamilya nyo nandito din. Opo. Mm. Dito yung bahay ni Joel. Tama yung sinabi mo, May. Sana yung pinagawa natin doon na Dito na bahay, lang dito na lang sana. Kaso po, hindi po pumayag kasi sana yung isa po kasi dito Si ko Kuya po Joel, sana, yung opo, mister nyo. gusto ko po sana dito yun itayo noon. Kasi may bakante naman po siya dito. Tama. Kasi Sayang sayang lang mo. naman po. Binenta niya rin po ata yung mga gamit. Nung wala iniwan, kami. nung hinati na namin kayo sa Opo, Bulacan. nalalaman ko po, binenta niya lang ng 500 lahat. Ay, paano yung bahay? Magkano benta niya? 500 lang po lahat ng yero, tsaka yung mga Bakit kahoy. hindi mo na Hindi lang naman. pinabakla o hindi na lang niya binaklas inuwi dito? Kasi sayang yung mga yun yero, nga po sayang yung... Yun po yung sinabi ko sa kanya noon, Madam Lori, iuwi niya po dito, tayo kabit. Tapos nalaman ko na lang binenta niya din po noon. Sayang lang po. Oo nga, mga Gusto ko po kabayan. nga sana dito yon itayo. Kaso gusto ko po sana dito kaso baka di siya pumayag. Ang gulo kasi noon, mga kabayan. No, ang gulo kasi noon. Siyempre, nakausap ko yung mother niya. Tama nga yung advice ng mother niya na uwi mo na doon para ma-guide, matulungan. So, magulo. So, nag-decide kami mga kayo, pati ako, pati yung mga sponsors, pati yung mama niya, si May, na-convince namin na uwi mo na sila ng Bulacan. No, although mahirap kay May yun, kasi siyempre kahit ano gagawin natin, asawa at asawa niya at tatay ng mga anak niya, mahirap yung gawin. Umiyak kasi May at the time pero ang priority namin, pinapaliwanag ko ni May noon is yung bata muna.
No, kung sakaling magbalikan sila, kung talagang sila, bigyan natin ng chance si Kuya Joel na magbago, ay talagang sila. So ngayon, eto nga, nakita ko na first time ko dito makarating. Sayang nga naman yung bahay na itinayo natin doon. Gumastos din tayo doon. Dito na lang sana. Kasi babalik at babalik din pala sila dito ni May, pati yung mga bata. So, ganun pa man mga kabayan, at least, hindi naman sila yung katulad dati sa tinirahan na medyo mahirap. Dito, okay. Maayos pa lang bahay ni Tata. Ayan o. 2 stories ang bahay ng biyanan ni May. So, kumusta naman si Kuya Joel ngayon? Okay na, May? Nagtatrabaho na para sa naman po, nagtatrabaho naman po na papatras ng Jollibee. Kaso, pag mayroon siyang konting pera, iyon, okay na po sa kanya. Okay na. Paano yung ano mo? Yung pangangailangan ng mga bata? Kasi ako'y natutuwa, nag-aaral sila. Ako po, may tumutulong po sa akin si Ma'am Cathy rin po. Taga saan? Taga dyan lang po. Teacher. po. Ng mga bata. Oh, wow. Thank you naman kay Ma'am Cathy. Opo. Nagulat nga ako nung nakita ko na ano ko, nandito siguro si May kasi parang school to ng dito. Opo. Sabi ko, hindi nga ako nagkamali. At least nag-umpisa na kayo ulit at merong tumulong sa inyo. Blessed pa rin kayo at nandito yung kapatid ni Kuya Joel na nag-aalalay sa inyo kahit papaano ay may tinitirahan kayo. Nasaan na si tatay? Si biyanan mo? Ay, si biyanan ko Nandun po, po sa nandun po auditorium sa Auditorium Plaza nga. po. Kasi ano ngayon, no? Kuwan po ng, Ayuda po. kuwan po, ayuda po yun. Okay. Sa DSW. Okay. So, ang inaasahan mo ngayon yung teacher na tumulong sa inyo na nagbibigay. Ikaw, nagtatrabaho ka din? Opo. Sa Ano? kanya din po, naglilinis po ng school. Ay, ayun. Parang caretaker ka ng school. Parang ganun. Ano lang po, naglilinis lang po. Tagalinis lang. Tagalinis. Okay, magandang trabaho. At least, ang trabaho ni May ay kahit paano, naka-fix na buwan-buwan na meron siyang income. Unlike doon yung dating, nakita niyo naman si May, kasama ang mga bata, nagpipida, nangangalakal Hindi na po. sila. Hindi na. No, kasi walang katiyakan yun. Ang dami rin nangangalakal. Plus, bukod pa doon mga kabayan, may kasama siyang mga bata. No, mainit, siyempre maalikabok, marumi yung hinahawakan, okay lang si May kasi alam na niya, malaki na siya. Paano yung mga bata? 'Di ba kaya ang sakit ng anak niya mga kabay noon ay grabe talaga. Nakita niyo naman, no, ipapakita namin yung previous na meet namin yung first time na na-meet namin sa mga kabayan. Napakahirap talaga, kaya naantig ang puso ko at naawa ako. O kahit pa paano ay naka-recover at nakita nyo naman, hindi na ako kakilala mga kabayan, pero napapanoodan niya ako, pinapakita ni May. At higit sa lahat, si May ngayon ay, ayan, nataba ching-ching na. Hindi na yung patpate na. Ay, Diyos ko, ako. Stress kasi Oo, ako noon. stress ka no. Grabe, May, no. At saka iba na yung aura ni May. Nakakatuwa mga kabayan, iba na yung aura. Siguro, pinayagan na siya ng mama niya na bumalik dito kasi nakita na siguro yung changes ni May ngayon kasi sa dati. Kaya kampante na yung magulang niya na, okay, sige, bahala ka. Okay naman ka, okay ka na, naka-move on ka na, hindi ka na masyadong stress, tumaba ka na, yung mga bata, basta paaralin mo na lang, alagaan mo na lang, magtrabaho ka. Siyempre, hindi naman lahat ng panahon ay nakapirmi o nakasanda sa mga magulang. And anytime, pwede naman may mga problema ka, pwede kang sumandal pang samantala muna, no? Kasi wala kang choice, kakapit ka talaga sa pamilya mo, pero pag kaya mo na at nakitaan naman ng magulang, ako sige, bahala na kayo, o di ba kayo? O kayo naman po kuya na tumulong, buti nandiyan po kayo kahit may pamilya na kayo, tinutulungan nyo si May. Nag-isa lang po ako sa buhay. Wala po akong Wala kayong walang asawa. anak. Tapos ito yung bahay mo. Ito po yung bahay ko. Ito yung bahay ng tatay ko nung maliliit pa kami. Ito talaga ang bahay ng tatay nyo. Bahay nyo po ito. Ito po yung bahay ko. Kayo po nagpatayo. Opo. Wow. Ilang taon na po kayo? 49 na po. Ngayon birthday ko kahapon po. Belated happy birthday po kuya. Anong pangalan nyo po? Joe, Si Joe naman. Si Kuya Joelyn Joe. Bakit Ngayon, din po kayo nakapag-asawa? lagi po akong iniiwan kaya... Dati pa lang Ngayon ito, nagdinegosyo na lang kami. Sino kasama nyo? Kasama ko po, sabi ko magbago lang sila para magtulungan na lang kami magtinda ng mga balot. Bakit hindi nyo po ina-advise na sasama na lang sa inyo para matuto siya? Kasi doon sa parking, kung kikita naman siya, kung para lang din sa sarili niya, paano yung mga anak?
Diba? Sa ngayon, okay lang kasi may tumutulong pa at si May nagtatrabaho pa din. Paano pag lumaki yung mga anak, lumalaki din ang gastusin? Siyempre, buti lang sa ngayon, nandiyan ka nakaalala. Paano kung wala? O bakit naluluha kayo habang nagkikwento kayo sa akin? Naiyak po ako. Bakit? Bakit naiyak? Po kayo. Masaya lang siya. Masaya kayo na nandito kami. O salamat din ha, kasi hindi mo pinabayaan yung mga pamangkin Kawawa po mo. sila kasi ngayon nakita ko na nagbago talaga sila. Lalong-lalo na yung mga bata, no? Siguro nakita mo, Kuya Joe, noon, na sobrang payat ni Bunso noon. Di ba, Mi? Halos mamatay. Nagiluwish na, halos mamatay na hindi na makahinga. Kahit nga ulo niya, Kasi hindi nga niya maano. Sa malayo po kasi ako nagtatrabaho. Wala kayo noon Nasa at the Tarlac time. po. Nasa Tarlac kayo. Nung napanood ko yung Buhati mo yung bata na walang lakas. Opo. Mapapaling talaga yung ulo niya, Mino. Opo. Tapos tumayo ngayong balahibo ko, mga kabay, maalala ko yung bata. Sobra talaga. Akala ko hindi na namin ma-recover. Kasi nagiluwis na yung mata. Tapos, alam mo yun, tapos nakikita na yung ribs dito, parang lumalabas na as in. Pati yung doktor, Diyos ko, hindi akalain na may awa ang Panginoon talagang naka-recover pa tayo. No? So, yun yung ano namin, yun yung kahit papaano, ay yun yung sa mission natin na meron tayong nabigyan ng bagong pag-asa, bagong buhay, no? At hindi lang ako ang natutuwa nito, mga kabayan, pati yung ating mga sponsors, lalo-lalo na yung naging part doon na pinagamot natin yung bata, naging part sila sa paggaling ng bata. And then, yung ating mga viewers, matutuwa din ngayon na nakikita na naka-uniform na, nag-aaral na, tumataba yung mga bata, at tumataba si nanay, at may trabaho na ngayon. Although yung tatay na ganyan pa rin yung style ng buhay niya, ang importante naman ngayon, nandito nakaalala yung kapatid ni Kuya Joel na si Kuya Joe, no? Para dito sa mga bata, at maayos na yung tirahan. Okay, so tapos na ba yung moving up nila? Ano yung pag-graduation pa? Oh. Tapos na. Kailan? kahapon Nung po. kahapon. O ano nakuha ni Gerald? Ribbon. Wow, anong ribbon niya? Ribbon po. Magalang na bata po. Wow! Batang magalang. Oo, kasi alam yung bata pa to si Gerald, laging may po, opo. Oh, mano kasi ganun sila no, ano ko tinuturuan. Opo. O yung pangalawa, anong ribbon niya? Ano ba yan? Yung kwan. Basta may ribbon din. Opo. O tapos yung kinder mo, Meron din po. oh, Tatlo po sila. tatlo kasi nag-aaral mga kabayan sabay-sabay. O at least nakita na tayo ngayon sa abot ng aking makakaya yung mga bata na alalayan ng teachers, no? At nandito din, hindi ako nangangako, basta nandito lang din ako na makaalalay sa mga bata nag-aaral. Halimbawa, pasukan, kung anong kailangan, sige, bibigyan natin ng mga gamit, ganyan. Kasi, syempre, yung si Ma'am Cathy, hindi rin lahat maibigay yon. And then si May, hindi rin niya kayang ma-provide lahat yon. Lalong-lalo na pag lumaki na yung mga bata, lalaki din po yung mga expenses. O, nasaan na ba si Gerald? Ha? Ito yung tirahan nila ngayon, mga kabay. Kilala mo pa ba ako, Gerald? Ha? Natatandaan mo pa ba ako? O, di ba? Ilang taon ka noon, Shami? Ano po? 3? 3 po ata, 5. O, 3 or 4. Mga ganon, Four no? po. O, mga ganyan. 4 years old ka noon. Ang gwapo mo, ha? O, ayan ka noon, no? O. O, ikaw, Bi, o. Nasaan ka? Ayan ka, o. May picture mo. O. O, di ba? Tapos yung bunso, nakita nyo naman mga kabayan, no? Ayan, no? O, di ba? Oh, sobra. Grabe. Ang pagkapayat talaga. O, tapos ito yung bahay ng mga kabayan. Kung alam ko lang, dapat dito na lang sila pinatayuan ko. Oh. O, ayan, oh, yung nandito sa bahay. O, ayan ka, Bi, oh. Nasa bahay ka no, no? Oh, baby ka pa. Dinala kita sa bahay. Bagong pinaliguan kita. Binihisan. Diyos ko, kung hindi kikinuha ni mami mo, nasa bahay ka na ngayon. Kasama, ayan o, pinapadidi pa kita, o. Pinapadidi ko pa mga kababayan kasi excited din ako na gusto ko rin alagaan. Kasi usapan namin ni Mimi, please,
magtiwala ka sa akin muna yung anak mo kahit ilang linggo or ilang buwan lang ibabalik ko rin sa iyo. Kaya lang iwan ko nito. Siguro ano pa paano nung po time kasi stressful ka pa noon. si papa niya kasi papatayin niya daw ako kapag pinamigay ko daw yung anak Oo, niya. at saka ano kasi mga kabayan, at the time sobrang stress pa ni May. Naintindihan namin 'yon. Kahit Opo. pinapulis ako ni May noon. Kahit muntik na ako mapusasan, okay lang, naintindihan ko naman yun. Kasi grabe yung hirap ng buhay, yung pinagdaanan nila sa mga bata. Hindi biro. Kasi napakabata pa ni May at the time. And then, 3 na yung anak. And then, yung asawa, yung mister, ay alam naman natin, no? And then, nagtatrabaho siya. Kailangan kumayod ni May para matustusin yung pangangailangan ng mga bata. Pero hindi sapat. Pero nandoon pa rin yung porsigido sa pangangalakal para lang kahit papaano one day, 1/8 parang ganun maipakain, maitawid lang yung pagkain sa araw-araw. Kaya stressful, hindi niya alam kung paano, no, hindi niya alam kung paano yung mga anak niya hanggat dumating sa akin nga, hanggat muntik tayong makulong. Naalala mo, Naalala mo? Opo. Oh. Hindi ka naman pa nakalilimutan. Eh, paano pag nakulong ako? Puntan mo ako sa kulungan. Opo. So, ayan. No, at least masaya ako kasi unang-una ay ang laking pinagbago. No, hindi ako nagkamali mga kabayan. Sabi ko, excited ako makita yung mag-iina sa changes nila, sa pagbabago nila. Kaya ito yon. No, ito yon. Okay lang, basta bumalik ka man dito, kung talagang dito yung buhay mo, no, ang importante na itawid natin yung buhay ng anak mo at paaralin mo. Opo. Kumayod, Nangako po igapang yung mga bata. Tama yung ginawa mo. Oh, wow! Nangako po kasi ako sa lola ko nung bago po siya mamatay. Ano? Nangako po ako sa kanya at pagtatapusin ko po yung mga bata po. Tama. Kasi sabi po sa kanang lola ko po, Napaaralin sila. Opo. So, pinangako mo sa sarili mo at sa lula mo, napaaralin mo. Opo. Igapang mo. Oh, Opo. tama yun, ha? Oh, wow! Para mapicturean ka, Oh, dali. halika muna, dali. Hawak mo muna. Hawak ka, Jubi, dali. Nakakatuwa naman. Gerald. Oh, halika. Dali. Okay, Miss Dali. Oh, dali Para ka, Bi. makita mo. Diyan ka Halika lang. na ako. Halika, dali. Mahihain na si Oh, mahiya na. Nahiya na yung ano. Ang galing. Ang sarap Julie, naman padaan mo na ako. hawakan. Oh, di ba? Ito ka, Gerald. padaan mo na Si Gerald, tapos si Ayan, tayo ka dyan. Jovi. Napanood mo ako eh. Yeah. Oh, ayan. Hawak mo yung Hawak picture mo mo. picture. Ay! Jollibee daw. Ito, di ba? Ano, ito po mga kabayan, sa katunayan, ito yung proof nila na malaking pinagbago. O, di ba mga kabayan, hindi lang ako natutuwa, pati kayo, para sa mga kinabukasan ng mga anak ni May. O, yan, okay. So, kumain na ba kayo? Nag-almusal na? Hindi ba? Anong almusal nyo? Nagkape lang po kami. Nagkape, tsaka kon lang po. Tinapay lang po. Okay, sige. Ganito gagawin natin. Punta tayo sa ano. Saan gusto nyong kumain, be? Saan gustong kumain? Jubi, Sa saan daw? Jollibee? Ha? Okay, sige. Mag-Jollibee tayo. Tara. Mag-Jollibee tayo. O, tara daw. O, mag-SM tayo. Gusto nyo? Ha? O, sige. Magbihis muna kayo para Tara. aalis tayo. Gerald. Mga kabayan, isa pa, buti pa sila ito mga kabayan, no? Maayos na yung bahay, nakita nyo naman. Then, may tubig pa sila dito. Unlike doon, sa dati ng tinitirahan mga kabayan, although malapit na yung iniigaban nila, no? Nagbabayad sila or libre sila doon. At least dito mga kabayan, nandito na sa harapan mismo ng bahay nila. No? At meron silang pinagkakaabalahan ngayon. Ayan, may balot. At saka mga chicharon po, Kuya Jo, yung mga paninda nyo. Ayan. O, tapos may sarili silang motor, tapos mayroong kulong-kulong. Tapos, meron silang motor na may kulong-kulong po mga kabayan. At ito yung mga paninda. Ito yun. Ito po yung mga O, diba? Ayan po mga kabayan, bukod sa balot at may service na sa mga kabayan. Kasi nandyan na yung service eh. Ang kulang na lang,
is yung diskarte. Sipag. No? Yung sipag, tiyaga, diskarte sa paghanap buhay. Kasi may kulong-kulong ka kung hindi ka naman masipag, no? Hindi marunong dumiskarte kung nandyan lang sa bahay, nakatenga lang dyan, walang mangyayari. So ngayon, gumawa ng paraan. Ito yon, magkatuwang sila. No? Chicharon, and then mani. Tapos may mga soft drinks pa po kayo. So, magkano ang mga puhunan nyo pag mga ganyan, Kuya Joe? Kwan lang po, 1.5 po. 1.5. Araw-araw yung 1.5. And then, kumikita, magkano naman din ang kinikita doon sa 1.5 na puhunan? 1,000 po. 1,000. So, magiging 2.5. So, araw-araw yun yung niro-rolling yung 1.5, yung 1,000, yun yung pang araw-araw yung gastos, doon yung kinukuha lahat. So, ibig sabihin, hindi yung income mo, hindi lang pang sarili, tinutulong mo rin sa kanila Lahat ni sa May. kanila po napupunta po. Kaya pala naiiyak si Kuya Joe habang nagsasalita kanina. Kasi parang, sabi kasi niya, iniwan naman ako ng lahat ng mga nagiging asawa ko. So, nakitaan niya, nakawawa naman yung mga pamangkin niya at dating nakatira sa Tarlac na hindi nakatulong dahil sa malayo siya. So, ngayon, this time, parang bumawi siya doon sa mga pamangkin niya kasi nakita naman niya yung kapatid niya kung anong sistema. So, hayaan na lang natin kasi kahit anong gawin natin pag matanda na wala tayong magagawa. Ang gagawin na lang ngayon, ang the best na lang na ginawa ni May ngayon ay yung mga bata na lang, harapin na lang yung mga bata, no? Kasi kung awayin-awayin ni May yung asawa niya, bubugin pa siya, sasaktan pa siya. Hindi na ba nananakit si Kuya Joel ngayon kay May? Hindi po. Hindi niya Dahil kawawa siya sa akin po. Pag, Ayun, tama. So, pag nandito si May, safe siya. Opo. Hindi niya pwedeng Lahat ng saktan mga yung mga bata at saka yung mga si May, lalong-lalo na si May. Kasi dati sinasaktan niya. Opo. Ngayon, hindi mo na nakikita. hindi na po. Kasi nandyan kayo. Ayun. Pinalayas nga po yan eh. Kaya dito sila napadpad dinala lahat ng gamit. Bakit saan sila dati nakatira? Diyan po. Ito. Opo. Pinalayas po dyan. Ngayon, Oh. umalis po sila. Pinalayas. Wala po ako. Dito sila pumunta sa bahay ko. Dinala lahat ng mga... Pinalayas na naman? Opo. Kaya ngayon, ang ginawa ko po sa kanya, pinabarangay ko, pinablatter ko sa police station. Ayun, very Para good. hindi, pag sino man ang masaktan sa amin, siya ang dadaan. Mananagot. O tama. Pero ngayon, dito umuwi si Kuya. Pero dyan na po umuwi. Pero sabi ko, wag kang magloko-loko. Sabi ko sa kanya, ako makakalaban mo. Sabi ko. Yung sustento, ibig sabihin, yung kita niya nagbibigay kay May. Ay, hindi po nagbibigay po yan. Hindi na naman nagbibigay. Hindi po nagbibigay. Talagang hindi nagbago si Kuya Kaya ako na Joel. lang, ako ang naawa sa, ginawa ko na lang para sa bata, natulungan ko sila. Paano pala pag wala kayo, Kuya Joe? Hindi sila makapag-aral? Hindi na po, kawawa po talaga sila. Kaya nung, Salamat ha. Salamat, Kuya Joe. Na kahit papaano, naging masalimuot man yung buhay ni May, no, dahil sa mister niya. Pero nandiyan ka na umalalay sa kanya, ha? So ayan mga kabayan, at least, nakitaan natin yung pagbabago. Kaya nga sabi ko, wag na lang niyang away ng away yung asawa niya. Magtrabaho na lang si May para hindi na siya sasaktan, hindi na masasaktan yung mga bata. Kasi nga, pinalayas pala nung nakaraan at buti lang may tinakbuhan mga kabayan. Sana naman sila, Kuya Joe, pupunta kung wala tong bahay mo, wala ka. wala na po sila mapupunta. Pakalat-kalat na naman sila dyan. Ganyan po ang mangyayari sa kanila po, kaya ako na lang po ang tumulong. Pag umuwi yung asawa ni May, si Kuya Joel, wala lang. Wala lang, parang wala. Ganun lang siya, talagang walang pagbabago po yun. Okay, sige. Pati kayo, kasama na rin sa kasama, maglabas muna tayo. Mamaya na tayo magtinda. Anong oras kayo nagtitinda? Kuwan po Hapon, di ba? Hapon. Pag mga ganito kasi balot, kailangan hapon. Kuwan ko yun po. Pati yung, okay lang. Sige, okay lang. Mamaya ko natitikman pagbalik natin. O, sige. So, ayan. Mani, chicharon, at soft drinks. Kaya pala parehas lang dalawa. Pasok po kayo man dito para makita rin Okay. dito sa amin. Kaso lang makalat tayo. Okay lang po, okay lang po. Kasama ko. Mga bata. Malaki-laki pala. Ito yung pinakakwarto nyo po. Oh, malaki pa lang. Importante, hindi na nagbabayad at sarili nyong bahay. Buti nga, nakapagpundar po kayo ng bahay. Dahil kung wala, kawawa. Pati sila ni May, mga bata ay walang matitirahan dahil pinalayas na naman pala ulit. Oh, di ba? Oh, swerte ka pa rin, May, no? Minalas ka sa mister mo pero ngayon swerte ka pa rin kahit papaano ay may umalalay sa inyo. Pati yan. Dishwashing po yan.
mga tinitinda namin. Kumbaga lahat ng diskarte, Kuya Joe, ginagawa Lahat, nyo. opo. Halata naman kasi mayroon kayong mga body bag, oh. Si May meron, Ginagawa lagay ng pera. Kayo meron, lagay ng pera. Ibig sabihin, hindi kayo nawawalan ng barya. Laging meron. Ginagawa ko lahat po para sa mga bata to at sa amin lahat. Oh, wow. Bigyan pa sana kayo ng mahabang buhay. Ipakita ko po sa mga tao na talagang hindi ko sila pinapabayaan po. Tama. At pati Para din hindi si sila kawawa. pati din si May nangako din sa sarili niya at sa lula niya na paaralin din. Lalong titibay dahil nandyan kayo na Kaya nakaalalay sabi ko din. nga po, habang buhay pa ako, magsipag-aral sila, magsipag. Tama. Wow, thank you, Kuya Wala naman Joe. po kasi akong bisyo. Ang bisyo nyo, hanap buhay. Opo. Ayun. Para ikabubuti ng buhay namin. Sana ganun din si Kuya noon, no? Kuya Joel. Bakit hindi Dito pa nga nagaya? po kumakain po yun. Binibigyan na rin namin. Kahit ganyan siya, Opo. pero hindi nyo natitiis. Basta wag lang niyang saktan yung mga anak niya. Yun po. Oh, at least hindi na ako nangangamba ngayon kasi nandyan kayo. At takot din siya sa inyo na mas sasaktan yung mga mag-iina, itong mag-iina. Oh, very good. Okay. Baka Oh, sige. Oh, magbihis ka na, Mick. Oh, sige, magbihis na kayo. Pati isama mo na si Kuya Joe. Ganito po na po. Ay, oh, sige, no. Okay na No po. problem. No po, si May, sige. Yung mga bata nakabihis na. Binilang ko na nga sila ng ganito para hindi na sila mahirap maglaba-laba. May washing na. Oh, wow. Binilang ko sila para hindi na sila maghirap-hirap. Oh, mga kabayan na binilhan ng washing kasi nakita niyo po dati mga kabayan. Ay, oo nga, hindi ko napansin. Mayaman ka na ngayon, Mia. Bigatin ka na ngayon, Kasi na. gusto niya magtindahan, kaya yun, unti-unti lang. Para Oh, so may ref. Oh. Taga lang. 'Di ba? May washing, nakita naman natin si May noon. Tuwing punta natin sa bahay niya, ang dami-daming labahan. Ala, sige. Habang nandiyan yung mga anak niya, umiyak. Ala, sige. Laba. Ngayon hindi na siya mahihirapan. Kahit tambakan pa siya ng kay dami-daming labahin, may washing machine na. O, di ba? Tapos meron pang ref kasi balak nga ay magtinda sila kahit papaano. Sabi nga ni Kuya, wala siyang bisyo. Ang bisyo lang niya is yung maghanap buhay. Tama yun. Di ba? Tama yun. Kasi ganito ang buhay. Kung may bisyo pa si Kuya, gayahin din niya yung sino po mas matanda sa inyo? Yung po si Kuya. Oh, kung gagayahin niya si Kuya Joel niya, wala din mangyayari. 'Di ba? Walang masasandalan ngayon si May. Kawawa. Oh, see? Okay, sige, bihis ka muna, Mia. Pinagbawalan ko ng mga lakal para siyempre naghanap buhay na kami, nagtitinda kami ng mga palamig. Malaking tulong to mga kabayan. No, malaking tulong to sa paghanap buhay nila. Kasi sila, halimbawa, pumupunta sila sa ibang lugar, nakakatawid sila ng ibang lugar o mga liblib pa, mag-ikot para sa paninda nila. No, school to school, lahat, mga barangay ay mapupuntahan nila. Malayo, kumbaga, mapupuntahan. Unlike yung nakapidal or yung naglalakad lang, mas mainam to. Nakamotor talaga. O, nakita naman natin, di ba? Ang laki ng pagbabago ng mga bata. Natuha ko ni May, tumaba. Ito yung mga bata. Mahiya na si Gerald. Samantalang pag pupunta ako sa iyo dati, lumalapit ka kagad sa akin. So ayan po mga kabayan, magbanding muna kami ni May kasama ang kaniyang mga anak. Thank you for watching. Don't forget to like, share, and subscribe.